Good day sa inyong lahat. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng ating mga tutorial video. Ito kasi mga nakaraan talagang sobrang busy sa trabaho, pagsagot ng mga inquiries, pag-aayos ng mga design para kay client. Siyempre, yung oras natin para sa pamilya, siyempre napaka-importante niyan. So talagang limitado lang yung oras ko para makagawa ng mga tutorial video natin. Kaya doon po sa mga nagtatanong kung wala po ba akong bagong tutorial video o kung may tutorial video ba yung ginawa kong isang pyesa, ayun po yung mga dahilan kaya bihira po ako makapag-upload ng mga tutorial video natin. Pero hanggat maaari, ginagawa ko naman ng paraan. Binibigyan ko naman ng oras para unti-unti ko yung mga tutorial na ginagawa ko. Shoutout nga pala dun sa mga laging nag-aabang, sumusuporta sa mga gawa ko, sa mga tutorial video ko. Maraming salamat po sa inyo. Okay, ngayon gagawa tayo ng colored portrait. Ito po ay isang memorial portrait. Bali kapag gumagawa ako ng isang pyesa, kahit anong pyesa pa yan, sa ibaba talaga ako nagsisimula. Ibabang part, hindi naman yung pinakababa, kagaya neto, nauna yung leeg kaysa dun sa damit. Mas nasanay kasi ko na unahin yung baba kasi ang hagod ng punas is pababa. So kung sa taas tayo mag-i-start, tapos ang punas natin pababa, malaki yung posibilidad na mabura agad natin yung mga stencil. So napaka-importante rin nun kasi yan yung magiging guide natin para dun sa pyesa na kailangan natin gawin. Mahirap po kasi maburahan ng stencil, lalo na kung halimbawang nabura tapos di mo kayang gawa ng paraan, talagang maliligaw yung pyesa na ginagawa mo. Kagaya nito, portrait, pwedeng magiba yung itsura kasi sa paglapat pa nga lang ng stencil, minsan nag-iiba na yung itsura eh. Yung pa kaya maburahan ka ng stencil, mas mahirap yun. Kaya kadalasan sa mga nagtatattoo, nagsisimula talaga sa ibabang part. So yun, ito i-share ko naman sa inyo yung mga size na needle na ginamit natin. Dito sa labi niya, ang gamit natin na needle dyan, 9 Magnum. Depende yan sa size ng ginagawa nyo. Pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit. Depende sa size ng portrait na ginagawa nyo. Pero bago ko sinade yan ng 9 Magnum, gumamit muna ako ng 3RL para sa detail. Kinuha ko muna yung shape ng lips niya. Tsaka ako siya ginamitan ng 9 Magnum para dun sa kulay ng labi niya. Ang ginamit naman natin kulay dyan, gumamit tayo ng deep magenta. Tapos magenta, magkaiba yun ha. Mas matapang yung deep magenta kaysa sa magenta lang. Gumamit tayo ng dark skin tone para sa transition ng kulay dun sa labi niya. Tapos meron din tayo dyang mix ng pink at saka ng dark skin tone pa rin. Yun yung mga ginamit nating kulay pagdating doon sa labi. Kung iisipin mo, napakaliit ng labi na yan para kulayan ng ganun kadami. Pero kung titignan mo, kala mo isang kulay lang yung nilagay mo. Pero kung sisipatin mo talagang maigi, tsaka pag natapos mo na yung pyesa na yan, doon mo makikita talaga yung pagkakaiba ng mga bawat kulay na inilatag mo. Dito naman sa buhok, ang gamit nating size ng needle dyan, 9 Magnum at saka 15 Magnum. Bali, ang diskarte natin dyan, ang hagod natin is para tayo naglilinya. Mabagal lang, napalapad yung hagod para makuha natin yung mga hibla-hibla ng buhok. Ganun po yung technique na ginagawa ko. Ewan ko sa iba kung paano diskarte nila. Kung gumagamit pa ba sila ng liner or shader lang din o anong klaseng shader kasi maraming klase ng shader. Meron tayong RS, may Magnum, may Curve Magnum. Basta ako yung diskarte ko po, Magnum lang yung gamit. Tapos ang hagod, mabagal, medyo palapad. Tapos hindi ko naman masyadong sinusunod lahat ng detalye ng buhok kasi sobrang tagal gawin yan. Talagang pagkain isa-isa mo yung pagkakagawa ng buhok. Siguro yung hahawig lang talaga doon sa kinokopya ko. Okay na sa akin yon. Basta magmumukha siyang buhok tapos hindi nalalayo yung itsura doon sa kinokopya ko. So ayun, nag-highlight na tayo dito. Ang gamit natin pang highlight dito, hindi lang po puti. Hindi naman po kasi dapat puro puti lang ang pinang-highlight natin. Kagaya nito, meron tayong light skin tone na pinang-highlight dito, puti. Yung light skin tone natin may mix ng ng puti din. Bali, mas light na skin tone yung lalabas. So yun yung pinang-highlight natin sa ibang parte. Kasi minsan nagmumukhang masyadong nagre-react yung puti. Parang hindi na bumabagay dun sa ginagawa natin, lalo na kung realism yung pyesa. Ako, aminado ako mismo na may nagagawa akong mga nag-overreaction yung white. Pero naging magandang lesson sa akin yun kasi humanap ako ng ibang paraan para hindi lang puro puti yung gagawin kong pang-highlight sa isang pyesa.
At yun, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.